Magandang araw po, Sir Paul. Gusto ko sanang magbahagi sa inyo ng kwento. Nangyari ito noong ako ay medyo bata-bata pa. 18, 19, mga ganyan po siguro. Noong mga panahon na iyan, binatang-binata pa po ako. Wala pa ako masyadong ginagawa sa mundo. Ang ginagawa ko lang po niyan mga lakal po ng bakal bote. By the way, late 90s na po ito nangyari. At nangyari po ito sa bayan po ng Las Piñas na noong mga panahon na iyan, hindi po masyadong improve. Marami pang bakanting lote, hindi pa marami ang nakatira. Unlike ngayon na parang Metro Manila na. Dati po, meron pong tambakan dyan ng basura. Diyan kami nagtatambay ng kaibigan kong si Ikong. By the way, Pilo po pala ang pangalan ko. Uy Pilo, may bagong bagsak dun oh. Dun tinapo ng truck yung mga basura. Tara dun, bago tayo maunahan. Tara, bilisan mo. Ganoon kami palagi. Nag-aantay lang po ng truck na magbabagsak ng basura. Tapos syempre, kukunin namin ang pwede naming mapakinabangan. Ang pwede naming maibenta. Ganon kasi talaga ang kalakaran doon. Paunahan, pabilisan. Kung mahuli ka, edi wala kang kikitain, talo ka sa araw na yon. May mga nakakasabi naman kaming mga nangangalakal din, pero wala namang problema yun. Hindi ka pwedeng makipag-away, hindi ka pwedeng maniga, pabilisan lang talaga. Kasi kung mga away ka, maniniga ka, palalayasin ka doon, pagtutulungan ka ng nakakarami. Natapos naman po ang araw namin na iyon na kahit papaano, meron pong nakuha. Punong-puno ang mga sakong daladala namin. Talagang nakakatuwa. Meron kaming may uuwi sa mga pamilya namin. Noong mga panahon po na iyan, parang breadwinner ako ng pamilya namin. Yung tatay ko kasi ay maaga pong namatay, samantalang ang nanay ko naman, nakakapagtrabaho rin naman. Pero hindi ko na ito masyadong pinagtatrabaho. Dahil baka magkasakit naman ito. Sa bahay na lang po siya. Naglalaba, nagluluto, nag-aalaga ng mga kapatid ko. At paminsan-minsan, nagsasideline po sa paglalaba. Hindi kagaya dati na sumasama siya sa pangangalakal. Masyadong nakakapagod. Ako na lang kako ang bahala sa pamilya namin. Kakayanin ko. Nakabili po ako ng pagkain namin para sa araw na iyon. Kadalasan kasi, umaga lang naman talaga ang trabaho namin. Ibebenta mo yung kalakal mo. Pagkatapos nun, makakauwi ka na ng tanghali. Doon ang almusal mo. Ganoon palagi, araw-araw. Sa totoo niyan, paulit-ulit na nga lang po ang buhay ko noon. Naghihintay lang ako na sana balang araw, mabago naman ang ikot ng mundo. Kako, sana dumating naman yung araw na kami naman pong naghihirap, yung lumalaban ng patas, pansamantala namang mapunta sa itaas. Akala ko po noon, pangarap na lang po ang lahat. Pero, nagdilang anghel nga yata ako. Isang araw kasi, may nangyari po talagang kakaiba. Madaling araw po noon, 4:00 ata. Sinundo po ako sa bahay ni Ikong. Ang almusal lang po namin noon ay mainit po na kape at ilang pirasong pandesal. Solve na kami doon. Pagdating po namin sa tambakan ng basurahan, wala pa pong tao. Himalangan na noong araw na iyon, kami po ang nauna. Kadalasan kasi, mga 3:00 pa lang po ng madaling araw, may mga nag-aabang na po niyan. Pero gaya ng sabi ko, kami nga lang po ng kaibigan kong si Ikong noong mga panahon na iyon doon sa lugar. Nagkwentuhan lang po kami noon. Pinag-uusapan namin yung mga pangarap namin. Nang maya-maya po, doon po sa tinatambayan naming basurahan, nakarinig naman kami ng may humihingi po ng tulong. Tulong! Tulungan niyo ako! Napatayo kaming dalawa ni Ikong. Hinanap po namin kung saan nanggagaling ang tunog. Nang maya-maya, meron kaming nakitang isang lalaki na duguan. Nagpanik nga kami ni Ikong. Tatakbo na sana kami, manghingi ng tulong. Huwag kayong umalis! Tulungan niyo ako! Hindi na kami nagdalawang isip ni Ikong.
Tinulungan po namin yung lalaki. May sugat po ito. Pagkita namin sa kanyang tagiliran, pareho po kaming nagulat. Yung sugat niya kasi, para pong kagat na nagmula po sa isang malaking hayop. Halos sumabas na nga po ang laman ng tiyan niya noon. Tapos umaagos na nga rin ng dugo niya. Ang nakakapagtaka doon, ang tibay-tibay niya. Palagi ko kapag ako'y nagkaroon ng ganung sugat, baka patay na ako. O di naman kaya, wala na akong malay. Pero siya, ang tibay-tibay talaga. Inalalayan po naming makatayo ang lalaking yun. Dalhin niyo ako sa malayo. Dalihan niyo. Hindi na nga namin inisip yung kikitain namin ng araw na iyon. Kailangan ng lalaking yun ng tulong Hindi po nagtagal. Nakalayo po kami ng kaunti. Nahinto kami doon sa parang isang waiting shed. Doon sa waiting shed, tanaw pa rin po ang malaking tambakan ng basura. Maya-maya po, bigla naman kaming nakarinig ng mga pagaspas ng pakpak. As in malalakas po na pagaspas, parang may lumilipad sa himpapawid. Nagulat na nga lang kami na bigla kaming inabutan ng lalaking yun ng tigi-isa pong kwintas. Isuot niyan para hindi nila kayo makita. Sa hindi naming malamang dahilan, sinunod naman po namin yung lalaki. Maya-maya, lumakas pa po ang pagaspas. Tapos doon sa pinanggalingan po namin, kitang-kita po namin, may nagbagsakan po ng mga nilalang na lumilipad na hindi ako pwedeng magkamali. Tao na may pakpak. Magtago kayo! Dalihan nyo! Siyempre, nagtago rin kami. Kuya, ano yun? Mga aswang yung mga yan. Hinahanap nila ako. Mga hayop sila. Hindi naman kami mga inosenteng tao. Alam namin ang aswang. Napapanood namin yan sa mga palabas pero hindi ko lubos akalain. Natotoo sila. Ilang saglit lang, nakita po namin na nagsiliparan nga po ang mga nilalang na may pakpak o ang sabi nga ng lalaking tinulungan namin, mga aswang. Mabilis po silang nilamo ng kadiliman ng himpapawid. Hanggang sa hindi na po kami nakakarinig ng mga pagaspas. Maraming salamat sa inyo. Ngayon, dalhin niyo ako sa ospital. Sinunod po namin ang gusto ng lalaking yun. Pagkahatid namin sa kanya sa ospital, heto ang sinabi niya sa amin. Makakabawi rin ako sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Makakaalis na kayo. Iniwan naman po namin ang lalaking yun. Hindi namin natanong kung anong pangalan niya. At sa totoo lang, hindi pa rin kami makapaniwala sa mga nangyari. Ganun pa man, madali kaming bumalik sa basurahan kahit na doon namin nakita yung mga aswang. At sa pagkakataon na yun, sigurado kaming wala na nga po yung mga aswang kasi napakarami na pong tao at saktong may kabababa lang po na basura. Siyempre, kahit natatakot pa kami, mas natatakot kami na wala pong makain. Mabuti nga po ay marami ng tao noon. Tapos pasikat na rin po yung araw. Kaya kahit papaano, unti-unti na rin pong nawala ang takot namin. Matapos po ang trabaho namin, tanghali, binilikan po namin yung ospital. Ngunit sa kasamaang palad, wala na po doon yung lalaking sinamahan namin. Base sa mga nurses at doktor, noong magamot ng araw ang lalaki, agad-agad na itong umalis. Pinagbabawalan pa nga siya ng mga doktor pero wala naman doon silang nagawa. Kami naman po ni Ikong, syempre, napatango na lang. Lumipas po siguro ang isang buwan. Halos nakalimutan na rin po namin ng kaibigan ko ang nangyari. Balik lang kami sa dati naming ginagawa. Nang isang araw po, gabi, habang nakatambay po kami ni Ikong sa plaza malapit po doon sa amin, nagulat na lang po kami nang may lumapit po sa aming isang lalaki. Hindi kami pwedeng magkamali. Siya yung lalaking tinulungan namin. Walang sali-salita. Inabutan niya kami ng tigi-isang supot. Pag-abot namin dito at pagbukas, ilaking gulat na lang po namin nang limpak-limpak po ito na salapi. Pagbalik naman namin ni Ikong ng tingin sa kanya,
laking gulat na lang po ulit namin nang bigla po siyang maglaho sa aming harapan. Walang tunog, walang niho-niha, wala. Parang bula pong naglaho talaga. Wala kaming eksplanasyon kung ano ang nangyari noon. Miski kami, wala pong kaide-ideya. Pero ang masasabi ko lang, mula po nung araw na iyon, nagbago po ang buhay namin ni Ikong, pati ng mga pamilya namin. Hindi na ako magdedetalye pa kung ano ang mga nangyari sa amin. Basta, sobrang pasasalamat po namin sa lalaking natulungan namin.